Ang takip silin ay dahang lumulubog sa abalang kalsada ng Maynila. Nagpipinta ng kahanat tila sa kalangitan na tila isang huling hiyas bago lamunin ng dilim ang magulong syudad. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga nagtitinda, at ang tawanan ng mga naglalakad ay lumikha ng isang simponya ng buhay. Ngunit sa isang paltikurang sulok, isang tahimik na misteryo ang nagsisimulang bumuo. Si Liwanag, isang litratista na may puso para sa mga hindi nakikitang kwento, ay naglalakad bitbit ang kanyang paboritong kamera. Ang kanyang proyektong mga sandaling payak ng buhay sa lungsod ang naghatid sa kanya sa lugar na yon, kung saan ang luma at bago ay nagsasama, ang karaniwan at ang kakaiba ay nagtatagpo. Ang mga mata niya, sanay na sa paghahanap ng kaluluwa sa bawat frame, ay naghahanap ng inspirasyon sa bawat sulo. Ang kanyang buhok, na madalas niyang itali ng pausbong, ay bahagyang sinasayaw ng simoy ng hangin, at ang kanyang lumang denim jacket ay nakabalot sa kanya, nagbibigay protection laban sa lumalamig na gabi. Tuon, sa likod ng matatayog na pader na nagtatago sa isang maranyang mansyon na nakatayo ng tahimik sa gitna ng sementadong jungle, ay isang malaking punong akasya. Ang mga sanga nito ay sumusukob sa malaking bahagi ng bakuran, lumilikha ng isang anino na tila isang kublihan. Isang kakaibang tanawin ang bumalot sa paningin ni Liwanag nang huminto sa kanyang paglalakad. Sa ilalim ng puno, 3 bata ang nakaupo sa damuhan, halos hindi nakikita sa lumalamlam na ilaw. Ang kanilang mga figura ay maliit, balumbon, tila nagtatago mula sa mundo. Si Amihan, ang panganay na babae na may edad na 12, ay may seryosong mukha na tila napakarami ng pinagdadaanan para sa kanyang murang edad. Ang kanyang mga mata ay alerto, laging nagmamasid sa paligid. Katabi niya, si Silas, 10 taong gulang, na tila laging nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang sirang laruan. Ang pinakabata, si Tala, 8 taong gulang, ay nakaupo sa gitna ng 2 niyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay malaki at bilog, puno ng inosensya at, higit sa lahat, gutom. Lihim silang nagpapasa ng isang maliit na Tupperware na naglalaman ng kanin at kaunting tuyong isda. Malamig na ang pagkain, ngunit ang bawat subo ay tila isang kayamanan sa kanilang mga labi. Hindi sila nagsasalita, tanging ang tunog ng paglunok at ang bulong ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Ang bawat isa ay tila nagbabantay, ang kanilang mga balikat ay nakakuyog sa pag-asa na baka mahuli. Ang kanilang mga damit, bagaman malinis na luma at kupas, salungat sa karangyaan ng mansyon na nakatayo sa likuran nila. Ang mga mata nila, na dapat ay puno ng kislap ng kabataan, ay mayroong anino ng takot at matinding pangamba. Naramdaman ni Liwanag ang kirot sa kanyang dibdib. May isang bagay na hindi tama. Ang mga bata, sa ganitong uri ng pamumuhay ay dapat na naglalaro sa isang malawak na hardin. Hindi lihim na nagtatago para kumain ng malamig na pagkain. Ang kalungkutan at pag-iisa ay tila bumabalot sa kanila kahit na nasa loob sila ng isang tila perpektong mundo. Ang kanyang daliri ay kusa nang napunta sa shutter ng kanyang kamera, ngunit aatubili siyang pindurin. Kailangan niyang maunawaan muna. Habang pinagmamasdan niya, may biglang bumukas na gate sa gilid ng mansyon. Lumabas si Aling Melita, ang mayordoma ng mansyon na mayroong mukhang mataray at mga matang malamig na tila yelo. Ang kanyang figura ay payat, ngunit may awtoridad, at ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng takot. Ang kanyang tinig ay matalin. Kayo, ano ang ginagawa ninyo diyan?
Hindi ba sinabi ko na sa loob, kayo kakain? Halika na. Kung makita pa kayong nagtatago rito, malalagot kayo sa akin. Agad na nabulabog ang mga bata. Parang mga daga na nahuli sa ilaw. Mabilis silang kumilos. Agad na itinago ni Anihan ang tupperware sa ilalim ng kanyang munting scarf. Si Silas ay kumuha ng kanyang laruan at nagtago sa likod ng kanyang ate. Si Tala, ang pinakabata, ay nagpakita ng kaunting pagputol. Ang kanyang malalaking mata ay naghahanap ng huling pagkakataon upang makahina sa labas bago siya hilahin ni Aling Melita. Ang kanyang tingin ay tumama kay Liwanag, isang saglit lamang, ngunit puno ng matinding kalungkutan at panghihinayang, tila isang huling hiyahon ng tulong na walang tinig. Sa sandaling iyon, hindi nanad at ubilis si Liwanag. Nag-click ang shutter ng kanyang kanela. Nahuli ang perpektong sandali ang palhatak ni Aling Melita sa braso ni Tala, ang huling sulyap ng bata na puno ng kalungkutan, at ang maranyanggit na sumasarado, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang maikling sandali ng kalayaan. Ang tunog ng pagsarado ng gete ay tila isang silyo, nagkukumpirma ng isang lihim na mundo sa likod ng mga pader. Ang larawan na kanyang nakuha ay higit pa sa isang simpleng imahe. Ito ay isang salamin ng isang hindi nakikitang suga. Ang puso ni Liwanag ay kumirot, lalo na nang maisip niya ang mga mata ni Tala. Ang mga mata na iyon ay nagpaala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang inilibing sa kanyang sarili. Pata pa lamang siya nang maranasan niya ang lamig ng pag-iisa, ang pakiramdam ng pagiging inabandona. Hindi man sa parehong paraan, ngunit ang sakit ay pamilyar. Ito ang dahilan kung bakit siya sensitibo sa mga pasakit ng mga bata, sa mga tingin na puno ng pangamba at kalungkutan. Ang bawat bata, para sa kanya, ay isang munting liwanag na dapat pangalagaan, isang kwento na dapat dinggin. Hindi ito maaring basta, hindi niya maaaring baliwalain ang nakita niya. Bilang isang litratista, ang kanyang mata ay nakakakita ng lampas sa ibabaw, at ang kanyang puso ay nagtutulak sa kanya na kumilos. Ang mga larawang iyon ay hindi lamang para sa kanyang proyekto. Ang mga ito ay simula ng isang bagay na mas malaki, mas personal. Naramdaman ni Liwanag ang isang malakas na pagtutulak sa kanyang loob. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pader na yon. Kailangan niyang malaman ang kwento ng tatlong bata na yon. Ang kanyang sining ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga larawan, kundi sa pagbibigay ng boses sa mga hindi naririnig, at sa pagkakataong ito, hindi niya palalampasin ang pagkakataong iyon. Nagpa siya si Liwanag. Babalik siya. Hahanapin niya ang katotohanan. At kung kailangan, dadalhin niya ang Liwanag sa kanilang mundo. Hindi na binaliwala ni Liwanag ang huling sulyap ni Tala. Ang mga mata ng bata ay nanatili sa kanyang isip, isang malalim na gabi ng kalungkutan na tila humihingi ng tugon. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, pumalik si Liwanag sa lugar na yon. Hindi na siya nagtatago sa ilalim ng pagkukunwari ng kanyang mga sandaling payak. Bagamat, ang proyekto ay naging isang madaling dahilan para sa kanyang patuloy na presensya. Ngayon, ang kanyang lens ay mayroon ng mas malalim na layunin, ang hanapin ang katotohanan sa likod ng marangyang pader. Mula sa isang hindi gaanong pansing sulok, malapit sa isang lumang tindahan ng sariwa sa likod ng isang bus stop, maingat niyang pinagmamasdan ng mansyon. Sa labas, ang malaking bakod na gawa sa wrought iron, ang mga nagtataasang pader na nababalutan ng makapal na baging, at ang maaliwalas na hardin sa harapan ay nagpapahiwatig ng yaman at pribanong buhay. Ngunit alam ni Liwanag na sa likod ng kinang na ito ay mayroong nakatagong dilin.
Unti, nakita ni Liwanag ang mga paulit na kilos ng mga bata. Sa umaga, makikita niya ang tatlo na naglalakad papunta sa kotse ng eskwelahan. Ang kanilang mga uniforme ay luma, ngunit malinis. Ang kanilang mga balikat ay nakakuyong, na tila nagmamadaling umalis sa mansyon. Walang anumang ingay na tawa o paghaharutan. Tanging isang tahimik na paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa hapon, pagkatapos ng klase, ang parehong katahimikan ng bumabalik kasama nila sa loob ng bakod. Madalas, makikita niya silang kumakain sa veranda. Ang kanilang mga pinggan ay mayroong iisang uri ng pagkain, palaging gulay at kaunting isda o baboy, simpre at paulit-ulit. Walang prutas, walang matamis, walang anumang bahid ng kasiyahan sa pagkain. Si Aling Melita ay laging naroon, nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na ulap na lumulukob sa kanilang bawat subo. Ang mga bata ay kumakain ng mabilis. Halos hindi nagtataasan ng tingin na tila ang bawat kain ay isang gawaing kailangan lang tapusin. Ang mga imaheng ito ay nagsasabi ng isang kwento ng paghihigpit at kakulangan, kahit na ang kanilang kapaligiran ay naglalarawan ng sagana. Ang kanilang mga damit ay isa ring patunay. Pagamat laging malinis at maayos, iisa lamang ang kanilang mga suot na damit panlaro o damit pambahay, 2 o 3 set na paulit-ulit na isinusuot. Walang bagong laruan, walang kulay, walang anumang palatandaan ng pagpapalayaw na karaniwan sa mga batang lumaki sa isang mayaman na pamilya. Nagsimulang magtanong si Liwanag sa mga kapitbahay at sa mga nagtitinda sa paligid. Ang mga sabi ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang ina ng mga bata ay matagal nang wala namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas. Ang ama, si Crisanto Reyes, ay isang kilalang negosyante, isang titan sa industriya. Ngunit ang kanyang pangalan ay laging kasama ng mga salitang abala na dilingkod sa negosyo, laging nasa labas ng bansa. Pihira siyang makita sa mansyon. Ang mga bata ay tila mga anino lamang sa buhay ng kanilang ama. Ang mga impormasyong ito ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan. Ang mga bata ay lumalaki na walang pagmamahal ng magulang, napabayaan sa pangangalaga ng isang taong tila walang tawa. Ang kalungkutan at pag-iisa na nakita niya sa kanilang mga mata ay higit pa sa gutom. Ito ay gutom sa pagmamahal, sa atensyon, sa pagiging bata. Hindi nakatiis si Liwanag. Nagpasya siyang gumawa ng isang maliit na paraan upang iparamdam sa mga bata na hindi sila nag-iisa. Isang araw, nag-iwan siya ng isang maliit na laruan, isang makulay na iyo para kay Silas, na nakita niyang mahilig tumingin sa mga bagay na may kulay. Para kay Tala, isang clip sa buhok na may disenyong paro, at para kay Amihan, isang pakete ng paborito niyang chocolate, kasama ng isang maliit na papel na may nakasulat na hindi ka nag-ihisa. Ilagay niya ang mga ito malapit sa bakod, sa ilalim ng punong akasya, kung saan sila kumain ng patago. Kinabukasan, nang dumaan siya, wala na ang mga iniwan niya. Hindi niya alam kung nakuha ba ng mga bata o kinuha ni Aling Melita. Ngunit sa hapon, nang muli siyang dumaan, nakita niya si Amihan na nakatingin sa kanya mula sa likod ng halamanan. Ang tingin ni Amihan ay mabilis, maingat. Ngunit sa huling sandali, bahagyang gumalaw ang ulo ng bata, isang napakaliit na tango. Isang saglit lamang ito, ngunit para kay Liwanag, ito ay isang ilaw, isang hudyat na nakita siya, na nauunawaan siya. Ang puso ni Liwanag
ay lumukso sa tuwa at pag-asa. Paulit-ulit itong ginawa ni Liwanag. Iiwan siya ng maliliit na pagkain pandesal na may keso, turon, mga prutas. Kung minsan iiwan din siya ng mga lapis at papel, umaasang makapagbibigay ng kasiyahan kay Silas na mahilig mag-drawing. Mas lalo niyang nakita ang mga personalidad ng tatlong bata. Si Amihan ay tila isang maliit na sundalo. Ang kanyang responsibilidad bilang panganay ay mabigat. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga mata ay laging alerto sa bawat galaw ni Aling Melita. Sa likod ng kanyang seryosong anyo, mayroong malalim na pagmamahal at paalala para sa kanyang mga kapatid, isang pasanin na hindi dapat ipinapasan sa isang bata. Si Silas, ang gitna, ay tahimik. Madalas siyang nakayuko. Ang kanyang mundo ay tila nasa kanyang isipan lamang. Naisip ni Liwanag na kung mabibigyan lang siya ng pagkakataon, baka maging isang mahusay siyang pintor. Ang kanyang mga mata ay laging mayroong pagmamasid na mas malalim kaysa sa iba. At si Tala, ang bunso, ay isang munting bulaklak na nangangailangan ng aram at tubig. Ang kanyang inosensya ay malinaw, ngunit ito ay nababalutan ng takot at pag-iisa. Ang kanyang pagnanais para sa pagmamahal at pag-akalaga ay tila nakapukit sa kanyang bawat galaw. Isang hapon, habang iwan si Liwanag ng isang bag ng pastilas at isang maliit na storybook para kay Tala, biglang bumukas ang gate. Tumambad sa kanya ang matalim na tingin ni Aling Melita. Ang mayordoma ay may hawak na timba at basahan na tila naglilinis sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liwanag na may matinding galit. Ikaw na babae ka? Ang boses ni Aling Melita, matalim na parang pinutol ang hangin. Ano ang ginagawa mo rito? Ilang beses ko nang nakita na lumiligo. Ligo ka rito sa harap ng mansyon ng mga amo ko. Ano ang balak mo? Maniligaw sa mga bata. O baka magnanakaw ka? Nagulat si Liwanag. Ngunit hindi siya nagpadala sa tako. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang kamera ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Wala akong masamang intensyon, ginang. Ako ay isang litratista. At napansin ko lang ang mga bata. Litratista? Hindi ka mukhang litratista. Ang dami ng litratista rito sa Maynila, pero ikaw ang laging nakita kong nagtatambay dito. Hindi mo ba alam na bawal ang panggugulo sa mga amo ko? Lalo na sa mga bata. Hindi mo sila kaano. Ano? Singhal ni Aling Melita. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag kang magpapakita rito ulit. Kung hindi, ipapatawag ko ang pulis at sasabihin kong ikaw ay isang stalker. Layuan mo ang mga bata. Ang huling mga salita ni Aling Melita ay tila isang suntok. Ngunit sa halip na mawalan ng asa, mas lalong alabang determinasyon ni Liwanag. Ang boses ng mayordoma ay puno ng pagbabanta. Ang kanyang galit ay hindi propesyonal, ito ay personal. Isang bagay ang malinaw, kay Liwanag. Si Aling Melita ay may malaking itinatago. Ang kanyang pagpigil sa mga bata, ang kanyang pagbabanta kay Liwanag, ay hindi lamang upang protektahan ang pribadong buhay ng mga reyes. Ito ay upang protektahan ang kanyang sariling lihin. Umurong si Liwanag, ngunit hindi siya sumuko. Ang mga mata ni Aling Melita ay nagkumpirma ng kanyang mga mahinala. Ang mga mata ni Tala, ang tango ni Amihan, ang katahimikan ni Silas ang lahat ay nagpahiwatig ng isang malalim na problema. Hindi niya maaaring iwanan ang mga bata sa kapakana ng taong iyon. Sa kanyang alis, lumingon si Liwanag sa mansyon. Ito
ay hindi na isang proyekto lamang. Ito ay naging isang misyon. Kailangan niyang hanapin ang liwanag sa loob ng madilim na kuta na yon para sa mga bata. Ang babala ni Aling Melita ay tila isang balakid. Ngunit, para kay liwanag, ito ay mas lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala. Hindi na siya nagtatago sa ilalim ng takip ng pagmamasid. Ngayon, ang kanyang bawat sulyap sa mansyon ay puno ng pag-aalala at paghahanap ng pagkakataon. Sa loob ng ilang araw matapos ang paghaharap nila ni Aling Melita, unti-unting napansin ni Liwanag ang mas matinding pagbabago. Hindi na niya madalas makita si Tala sa hardin o sa beranda. At kung makikita man, ang munting bata ay mas payat, mas maputla, at ang kanyang mga mata ay tila lalong lumalim sa kalungkutan na parabang mayroong naakubling sakit. Minsan, sa dako ng bidana sa ikalawang palapag, nakikita niya si Anihan at Silas na tahimik na nakatayo. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa isang direksyon sa loob ng bahay, puno ng matinding pag-aalala. Isang umaga, aabang si Liwanag malapit sa gate. Narinig niya ang isang mahinang iyak mula sa loob. Hindi ito ang iyak ng pagkamulat o pagkaasa, kundi ang iyak ng isang bata na nahihirapan. Ang tunog ay halos hindi marinig, ngunit para kay Liwanag, ito ay parang tunog ng kampana ng peligro. Nagpanggap siyang nagpapahinga sa isang bench sa labas ng tindahan. Ngunit ang kanyang mga pandama ay nakatuon sa mansyon. Nakita niya si Aling Melita na nagmamadaling pumasok at lumabas sa isang silid. May dalang mga mangkok at basahan, ngunit ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng pag-aalala, tanging iritasyon. Mas lalong lumala ang sitwasyon. Isang hapon, nakita ni Anihan si Liwanag sa labas at sa isang pagkakataong walang nakakakita, umiling ito nang may halong pagkabahala saka itinuro ang loob ng bahay. Hindi nakapag-iisip ng matagal si Liwanag. Nagpasya siyang kailangan na siyang kumilos. Ngunit paano? Kinabukasan, isang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Hapon, natat papalubog na ang araw. Ang mga aninon ng mga puno ay humahaba. Nandoon si Liwanag, nagpapanggap na abala sa pagkuha ng litrato, ang isang bulaklak sa gilid ng kalsada. Igla. Bahagyang bumukas ang gate ng mansyon. Isang maliit na anino ang dumulas palabas, mabilis, ngunit maingat. Si Anihan, ang batang babae, ay tumakbo papalapit sa bakod. Ang kanyang muka ay puno ng luha at takot. Ang kanyang mga mata ay nananangis at ang kanyang hininga ay putol. At Liwanag, bulong ni Anihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tulungan mo po kami. Si Tala po, may lagnat po siya. Ang taas na ng lagnat niya. Ayaw po siyang ipagamot ni Aling Melita sa doktor. Pinibigyan lang po siya ng mga gamot na hindi namin alam. At pinapainom ng kung ano. Ang sabi niya, masama daw kaming bata kung magsusumbang kami kay Papa. Sabi niya, matutulog daw si Tala ng mahaba kung hindi kami susunod. Natatakot po ako. Ate, baka mawala si Tala, katulad ni Mama. Ang mga salita ni Anihan ay tumusok sa puso ni Liwanag. Ang paghahambing ni Anihan sa pagkawala ng kanyang ina ay nagpapakita ng kanyang matinding takot at trauma. Sa loob ng ilang segundo, nagdesisyon si Liwanag. Hindi na ito usapin ng pagiging isang tagamasid. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Huwag kang mag-alala, Anihan, sabi ni Liwanag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng pagtitiyak, kahit na ang puso niya ay kumakabog. Hindi natin nahayaan na mangyari iyon kay Tala. Kailangan kong makita si Tala.
Kailangan ko ng ebidensya. May paraan ba para makapasok ako nang hindi nakikita ni Aling Melita? Umiling si Amihan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng bakod. Hindi po. Laging nagbabantay si Aling Melita. Laging nakasa ang mga pinto, pero may maliit po kaming butas sa bakod sa likod, sa may kusina po. Pero mapangalid po doon, ate. Hindi bale. Trail ako, desididong sabi ni Liwanag. Gabi na. Kapag tulog na si Aling Melita, kung makakahanap ka ng paraan para buksan ang pintuan ng kusina, kahit kaunti lang, mas madali. Tumango si Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na hindi niya kailanman na ipakita. Gagawin ko po, ate. Salamat po. Salamat po talaga. Agad itong tumalikod at pumasok sa loob. Nang gabing yon, matapos lumubog ang araw at bumalot ang kadiliman sa Maynila, naghanda si Liwanag. Nagsuot siya ng madilim na damit, dinala ang kanyang kamera na may silencer at isang maliit na flashlight. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba, ngunit ang larawan ni Tala na may sakit at ang desperasyon ni Amihan ay nagtulak sa kanya. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsagip sa isang bata. Ito ay tungkol sa pagsagip sa isang pamilya mula sa isang nakakubling kasamahan. Dahan siyang gumapang sa madilim na bahagi ng bakod, sa likod ng mansyon, kung saan sinabi ni Amihan na mayroong butas. Sa tulong ng liwanag ng buwan at ng kanyang maliit na flashlight, nakita niya ang isang bahagi ng bakod na medyo maluwag. Pilit niyang pinasok ang sarili sa makipot na espasyo, halos hindi makahinga sa takot na manghuli. Pagpasok niya sa bakuran, napansin niya ang tahimik na kagandahan ng hardin sa likod. Ngunit ang katahimikan na ito ay tila isang balabal na nagtatago ng isang bagay na masama. Lumapit siya sa pintuan ng kusina. Laking gulat niya, hindi ito ganap na nakasara. Mayroong isang maliit na siwang, sapat lamang para madulas niya ang kanyang kamay at dahang buksan ang trangka. Si Amihan ay talagang nagawa ang kanyang bahagi. Pumasok si Liwanag sa kusina. Ang bawat hakbang ay maingat at walang ingay. Ang bahay ay napakalaki at malawak na may mga mamahaling kasangkapan at mga likhang sining sa bawat sulok. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaangyaan, ang bahay ay malamig, tahimik at walang buhay na tila isang muso kaysa isang tahanan. Walang bakas ng init, walang halimuyak ng lutong bahay, walang tawanan ng mga bata. Ito ay isang balintuna na puno ng yaman, ngunit walang pagmamahal. Narating niya ang ikalawang palapag, kung saan matatagpuan ang mga silid ng mga bata. Ang mga pintuan ay sarado, ngunit sa isa sa mga silid, nakita niya ang bahagyang bukas na pinto at naririnig ang mahinang umol. Dahan niyang itinulak ang pinto at sumilip sa loob. Ang silid ay malaki at napakagandang inayos, ngunit si Tala ay nakahiga sa kama, balot na balot ng kumot. Ang kanyang mukha ay namumula at pawis na pawis. Ang kanyang hininga ay mabigat at irregla. Ang kanyang mga labi ay tuyo at putok. Sa tabi ng kama, sa isang maliit na mesa, ay mayroong tasa ng hindi natapos na herbal na inumin, isang basahan na hindi gaanong basa, at ang maliit na klip ng buhok na hugis paro na ibinigay ni Liwanag, hawak nita sa kanyang palad. Si Amihan ay nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ni Tala. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga mula sa pag-iyak. Si Silas ay nakaupo sa isang sulok,
nakasandal sa dingding, hawak ang kanyang skatkipad, ngunit walang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tala na may malalim na takot at kalungkutan. Nang makita si Liwanag, biglang tumayo si Anihan. Ang kanyang mga mata ay nalaki sa aalala na baka may makarinig. Ngunit ang pagdating ni Liwanag ay tila isang liwanag sa madilim na silid na iyon. Tumango si Liwanag at dahan siyang lumapit sa kama. Hinawakan niya ang noo ni Tala. Mainit na mainit. Ang lagnat kay napakataas na. Ang kanyang munding katawan ay nanghihina. Ang taas ng lagnat niya, bulong ni Liwanag. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Kailangan niya ng doktor, Anihan. Ngayon na. Ayaw po ni Aling Melita. Ate, bulong ni Anihan, ang kanyang mga mata ay nagbabanda na tumulo muli. Sabi niya, masama daw kaming bata kung magsusumbong kami. Pinapainom lang po niya ng iba't ibang gamot na hindi namin alam. Nakita ni Liwanag ang mga maliit na botel at lata sa tabi ng kama na naglalaman ng mga tradisyonal na gamot na walang siyentipikong basehan at sa halip ay mapanganib kung hindi tama ang pagganit. Ang galit ay unting kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi lang pagpapabaya ang ginagawa ni Aling Melita, kundi aktibong panganib. Anihan, Silas, mahinang sabi ni Liwanag, inilabas ang kanyang kamera. Kailangan kong kunan ng litrato ang kalagayan ni Tala at ang mga gamot na ito. Ito ang magiging ebidensya natin. Kailangan malaman ng papa ninyo ang totoo. Gumapang si Liwanag, maingat na nagkuha ng mga litrato. Kinunan niya ang malungkot na mukha ni Tala, ang matinding init ng kanyang balat, ang mga bote ng gamot, at ang pangkalahatang kawalan ng aalaga sa silid. Ang bawat click ng kamera ay tila isang patunay, isang tahimik na sigaw ng hustisya. Kinunan din niya ang mga mukha ni Anihan at Silas, ang kalungkutan at takot sa kanilang mga mata. Ang lahat ng ito ay magsasabi ng isang malinaw na kwento. Ang mga batang ito ay nagdurusa sa ilalim ng pangangalaga ni Aling Melita, habang ang kanilang ama ay walang malay sa likod ng kanyang abalang buhay. Matapos ang ilang minuto, nakaramdam si Liwanag ng isang presensya. Isang anino ang dumaan sa pasilyo. Si Aling Melita. Nagulantang si Anihan at Silas. Mabilis, kailangan kong umalis, bulong ni Liwanag. Anihan, Silas, magpakatatag kayo. Pabalikan ko kayo. Mangako kayo sa akin, hindi kayo susuko. Nagmadali siyang lumabas sa silid. Sinara ang pinto ng maingat at nagtago sa likod ng isang malaking dasi. Nakita niya si Aling Melita na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kung ano. Sa kabutihang palad, dumaan ito sa kabilang dulo ng pasilyo patungo sa kusina, marahil upang maghanda ng kung ano. Ito ang pagkakataon ni Liwanag. Mabilis siyang bumaba sa hagdanan, tumakbo sa kusina at lumabas sa butas sa bakod. Ang makalabas siya sa mansyon, sa ilalim ng madilim na langit, huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay nanakit sa nakita niya. Ngunit sa kanyang kamay ay hawak niya ang kamera, puno ng mga ebidensya. Ang mga litratong ito ay magiging boses ni Tala, boses ni Anihan at Silas. Ang mga litratong ito ang magiging simula ng pagbabago. Ang kanyang desisyon na pumasok sa loob ng mansyon ay isang gawa ang walang takot na pagmamahal at determinasyon. Hindi na siya isang ordinaryong litratista. Siya ay naging tagapagtanggol, isang tagapaghatid ng liwanag sa isang pamilyang binalot ng kadiliman. Sa kanyang isip, isa lang ang malinaw,
kailangan niyang ipakita ang mga ito kay Crisanto Reyes. Hindi na ito maaaring magpatulo. Kailangan niyang buksan ang mga mata ng isang ama na bulag sa paghihilap ng sarili niyang mga anak. Ang bigat ng kamera sa kanyang kamay ay tila bigat din ng responsibilidad sa puso ni Liwanag. Ang mga larawang nakaimbak dito ay hindi lamang mga litrato. Ang mga ito ay mga sigaw ng pag-asa, mga patunay ng kapabayaan, at ang tanging boses ng mga batang walang magawa. Ngayon, ang pinakamalaking hamon ay ang ipakita ang mga ito sa taong pinakakinatatakutan nila, ang kanilang ama, si Crisanto Reyes. Hindi madaling lapitan si Crisanto. Isang batikang negosyante. Kilala siya sa kanyang matinding privacy at ang imposibleng schedule. Ngunit kinailangan ni Liwanag nang humanap ng paraan. Sa pamamagitan ng mga balita at social media, nalaman niya na si Crisanto ay mag-host ng isang granding gala para sa isang fundraising event para sa kanyang kumpanya. Isang kaganapan na puno ng mga maimpluwensyang tao, politiko, at pangakasosyo sa negosyo. Isang lugar kung saan imposibleng balewalain ang isang pampublikong eksena. Nagsuot si Liwanag ng pinakasimpleng ngunit presentableng damit na mayroon siya, dala ang kanyang camera bag na tila ordinaryong pitaka. Ang kanyang puso ay kumakabob, ngunit ang desperasyon ni amihan at ang nahihirapang mukha ni Tala ay nagsisilbing apoy sa kanyang determinasyon. Ang Grand Ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang mga tao ay nagbubulungan, nagsasayawan, at nagtatawanan na parabang walang problema sa mundo. Nakita ni Liwanag si Crisanto sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga tao. May isang baso ng tsampag din sa kanyang kamay. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamalaki habang uusapan ng kanyang mga proyekto. Mukha siyang isang hari sa kanyang kaharian. Walang malay sa kaguluhan sa kanyang sariling tahan. Huminga si Liwanag ng malalim. Lumapit siya, dahan, sa direksyon ni Crisanto. Ang seguridad ay mahigpit. Ngunit ang kanyang hitsura na tila isang ordinaryong bisita at ang kanyang matinding pagtitiwala ay nagpagaan sa kanyang pagpasok. Inoong Reyes. Pulong ni Liwanag nang makahanap siya ng pagkakataon habang umiiwas ang iba sa paligid. Pumaling si Crisanto. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagkalito. Excuse me. Go, I know you. Ang kanyang boses ay matigas, may awtoridad. Hindi siya sanay na nilalapitan ng bastang tao, lalo na sa isang ganitong kaganapan. Hindi po, Ginoong Reyes. Ngunit kailangan po nating mag-usap. Ito po ay tungkol sa inyong mga anak. Sabi ni Liwanag, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ang mga mata ni Crisanto ay nanlaki ng bahagya. Ngunit agad itong bumalik sa pagiging matigas. Kung ano man ang nais mong sabihin, maaring sa ibang panahon. At hindi ito ang lugar para sa ganyang usapan. Tumingin siya sa kanyang security personnel na nasa malapit, na tila nagpapahiwatig na palalasin si Liwanag. Hindi po ako narito para sirain ang inyong gabi, Ginoong Reyes. Hindi po ako narito para magsumbong. Narito po ako para ipamukha sa inyo ang katotohanan. Patuloy ni Liwanag, hindi na tinag. Agad niyang inilabas ang kanyang kamera at ipinakita kay Crisanto ang isang larawan. Ang larawan ni Talapayat, maputla, may mataas na lagnat. Ang mga labi ay tuyo. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, comment lang po. Nagbago ang ekspresyon ni Crisanto. Mula sa inis ay naging pagtataka, at pagkatapos ay isang magbilis na kislap ng galit.
Paano mo nakuha ang mga ito? Sino ka ba talaga? Ito ay isang paglabag sa privacy. Isang uri ng blackmail. Hindi po blackmail ito, Ginoong Reyes. Ito po ay pag-ibig. Ito po ay paalala para sa mga batang inyong pinabayaan. Matapang na sagot ni Liwanag. Bawat salita ay tumatagos. Ipinalabas niya ang iba pang mga larawan, si Amihan at si Les na may lungkot sa mata, ang mga bote ng hindi kilalang gamot, ang malungkot na loob ng bahay na walang buhay. Ang anak ninyo, si Tala, ay halos mawalan ng buhay dahil sa kapabayaan at maling paggamot ni Aling Melita. Inagamit niya ang inyong pagiging abala para saktan ang inyong mga anak. Napansin ng ilan sa mga taong malapit sa kanila ang kanilang pag-uusa. Ngunit si Liwanag ay hindi na nag-aalala sa kanila. Ang tanging layunin niya ay ang mga mata ni Crisanto. Ang galit sa mukha ni Crisanto ay unti-unting napalitan ng gulat, pagkatapos ay pagdududa, at sa wakas, isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang mga imahe ay malinaw, hindi maipagkakaila. Ang kanyang mga anak, sa loob ng kanyang marangyang bahay, ay naghihirap. Ang ideya ay imposibleng tanggapin, ngunit ang ebidensya ay nakaharap sa kanya. Maling impormasyon ang hawak mo, bulong ni Crisanto, ngunit ang kanyang boses ay hindi na matigas gaya kanina. May bahid na ng kawalan ng katiyakan. Imposible. Si Aling Melita ang nag-alaga sa kanila mula noong bata pa sila. Tingnan po ninyo ang mga mata nila, Ginoong Reyes. Ang takot, ang gutom, ang lungkot, ang lagnat ni Tala. Sa tingin po ba ninyo ay inaalagaan sila ng maayos? Hamon ni Liwanag. Ginoong Reyes, hindi ako narito para magparatang, kundi para buksan ang inyong mga mata. Bilang isang ama, may karapatan silang maranasan ang inyong pagmamahal at may tungkulin kayong protektahan sila. Pinigilan ni Crisanto ang paghinga. Ang kanyang mundo, na itinayo sa yaman at kapangyarihan, ay tila nabasag. Ang mga larawan ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang pamilya. Walang sinuman ang naglakas, loob na kausapin siya ng ganoon. At lalo na hindi tungkol sa kanyang sariling mga anak. Umuwi ako at aalamin ang katotohanan, sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Ngunit may banta pa rin sa kanyang mga mata. Kung malalaman kong pinaglalaruan mo lang ako, pagsisisihan mo ito. Kung matuklasan po ninyo ang katotohanan, Ginoong Reyes, pagsisisihan po ninyo ang lahat ng panahong ipinagkait ninyo sa inyong mga anak. Tugon ni Liwag, kalnado pa rin ang biyahe ni Crisanto, pabalik sa mansyon ay puno ng katahimikan at pagkabahala. Ang kanyang isip ay gumugulo sa mga salita ni Liwanag at sa mga larawan. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang maputlang mukha ni Tala. Masyado siyang abala sa pagbuo ng kanyang interior na nalimutan na niya ang kanyang sariling pundasyon. Nang makating sa bahay, ang unang taong nakita niya ay si Aling Melita na nagmamadaling lumabas sa kusina. Tila nagtatago ng isang bagay. Ang kanyang mukha ay tulad ng dati, walang emosyon, matigas. Ngunit para kay Crisanto, ngayon ay may iba na siyang nakikita. Isang lamig na dati ay itinuturing niyang pagiging profesional. Aling Melita, tawag niya, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa dati. Nasaan ang mga bata? Nasa mga silid po nila, Ginoong Crisanto. Tulog na po.
Masaya po sila, sagot ni Aling Melita, na may bahid ng pilit na pagiging masaya. Iyak ka ba diyan? Tanong ni Crisanto, ang kanyang mga mata ay nanunuo. Nasaan si Tala? Kumusta ang lagay niya? Biglang nagbago ang mukha ni Aling Melita. Nagkaroon ng pagkabahala. Ngunit agad niya itong itinago. Medyo may lagnat lang po, Ginoong Crisanto. Pero pinainom ko na po ng herbal na gamot. Patutulog lang po yan at gigising na malakas. Tumigas ang panga ni Crisanto. Herbal na gamot. Maling paggamot. Ang mga salita ni Liwanag ay nagre-eko sa kanyang isip. Gusto kong kausapin ang mga bata. Lahat sila. Ngayon na, utos niya, walang pagdadalawang, easy. Hindi nagtagal, bumaba, ang tatlong bata. Ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng takot. Anihan, Silas, at Tala. Nakita ni Crisanto ang mga ito, at isang bigla ang bugso ng sakit ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Mukha silang mas payat, mas maputla, kaysa sa huli niyang pagkakataon na makita sila ng maayos. Ang munting Tala ay halos hindi makatayo ng tuwid at ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa lupa. Mga anak, simula ni Crisanto, ang kanyang boses ay medyo pilit. May gusto akong itanong sa inyo. Tumingin siya kay Aling Melita na nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay magkasalubong, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Aling Melita, maari ka bang maghintay sa labas? Protesta ang nasa mga mata ni Aling Melita, ngunit hindi siya makapagsalita. Alam niya ang kapangyarihan ni Crisanto. Lumabas siya, ngunit hindi kalayuan. Tila nagbabantay. Anihan, sabi ni Crisanto, lumunghod para magpantay sa taas niya. May nagsabi sa akin na hindi kayo inaalagaan ng maayos. Na si Tala ay may malubhang lagnat at hindi dinala sa doktor. Totoo ba ito? Lumaki ang mga mata ni Amihan. Kumingin siya sa pintuan kung saan lumabas si Aling Melita, pagkatapos ay kay Crisanto, puno ng tako. Ang kanyang bibig ay nakasara, hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Aling Melita, ang pagbabanta na masama kang bata kung magsusumbong, ay nakatatak sa kanyang isip. Ngunit biglang naalala ni Amihan ang mukha ni Liwanag. Ang kanyang pangako, hindi kayo, susuko. Ang asa na yon, ang liwanag na ipinangako ni Liwanag, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ng kanyang ama. Papa, bulong ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po kami inaalagaan ni Aling Melita. Hindi po niya kami binapakain ng tama. Bas po niya kami sa hardin kahit umuulan. At si Tala po, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Si Tala po, ang taas po ng lagnat niya. Gusto po namin siyang doktor, pero ayaw po ni Aling Melita. Pinapainom lang po niya ng mga dahon at ibang gamot na hindi namin alam. Ang mga salita ni Amihan ay tumusok sa puso ni Crisanto. Bawat isang salita ay isang bala. Tumingin siya kay Silas, na ngayon ay tahimik na umiiyak, at kay Tala, na nakatingin sa kanya, na may lungkot sa mga mata. Si Aling Melita po. Sinasaktan po niya kami minsan. Pinapalo po niya ako kapag hindi ko sinunod ang utos niya. Bulong ni Silas, sa wakas, ay nagsalita. Ang kanyang boses ay basa sa pag-iyak. At si Tala, ang munding Tala, ay nagsalita, Papa, gusto ko na pong
Spaghetti. Matagal na po kaming hindi kumakain ng spaghetti. Ang kanyang kahilingan ay simple, ngunit ito ang pinakamatinding patunay ng kanilang paghihirap. Umangat ang ulo ni Crisanto. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagtanggi, ay nawala. Ang katotohanan ay nakahap sa kanya, masakit at nakakahihiya. Ang kanyang mga anak, ang kanyang sariling dugo at laman, ay naghihirap sa ilalim ng kanyang sariling bubong, habang siya ay abala sa pagbuo ng imperyo. Siya ay nabulag. Siya ay nabigo. Pumasok si Aling Melita, marahil ay narinig ang pag-iyak ng mga bata. Ginoong Crisanto, niluloko lang po kayo ng mga batang iyan. Nagsisinungaling po sila. Sinisiraan lang po nila ako. Tumingin si Crisanto kay Aling Melita. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila apoy. Tama na, Aling Melita. Tama na ang mga kasinungalingan mo. Umalis ka na. Layon na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Gulat ang mukha ni Aling Melita. Ginoong Crisanto, pero sino ang mag-aalaga sa mga bata? Ako, sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Ako ang mag-aalaga sa kanila. Umalis ka na. Ang pagpapaalis kay Aling Melita ay mabilis at walang awa. Sa loob ng ilang minuto, ang babae na nagpahirap sa kanyang mga anak ay wala na. Ngunit ang pagpapaalis sa kanya ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Crisanto. Sa halip, isang matinding alon ng pagsisisi at pagkabigo ang bumalot sa kanya. Niyakap niya ang kanyang mga anak, si Anihan, si Las, at Tala sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Ang kanyang mga yakap ay awkward, puno ng pagsisisi. Patawarin niyo ako, mga anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo inalagaan ng maayos. Mula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Ang gabing iyon ay isang bagong simula. Ang mansyon na dati ay malamig at walang buhay na ngayon ay puno ng luha-luha ng lungkot at luha ng pag-asa. Si Crisanto Reyes, ang batikang negosyante, ay nawala. Ngayon, isang ama ang nanumbalik, isang ama na handang gawin ang lahat para itama ang kanyang mga pagkakamali at bumuo muli ng kanyang pamilya. Ang daan ay magiging mahirap. Ngunit sa wakas, nagkaroon ng liwanag sa loob ng madilim na dinhiyo. Ito ay isang bagong laban, isang laban para sa pagmamahal at pagtubos. Ang gabi, pagkatapos ng pagpapaalis kay Aling Melita, ay tila isang mahabang, nakakabinging katahimikan sa mansyon. Si Crisanto, na nakasaksi sa luha at pakot sa mata ng kanyang mga anak, ay parang nawalan ng kakayahang magsalita. Niyakap niya ang mga bata, isang yakap na puno ng pagsisisi at pagkapahiya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng pag-ayos. Ang kanyang mundo ng mga business deal at corporate acquisition ay biglang naglaho, napalitan ng isang universo kung saan ang pinakamalaking hamon ay ang makipag-ugnayan sa kanyang sariling dugo. Papa, gutom na po ako, mahina ang boses ni Tala, ang pagod at sakit ay nakapinta sa kanyang mukha. Napako si Crisanto. Utong. Paano niya makakalimutan? Ang mga bata ay hindi pinapakain ng maayos. Ang mansyon na ito na may napakaraming pagkain sa ref ay naging kulungan ng gutom. Anak, ano ang gusto mong kainin? Tanong ni Crisanto, ang kanyang boses
ay nanginginig. Hindi niya alam. Kailan ba huling nagluto si Crisanto? Marahil noong binata pa siya. Gusto po namin ng spaghetti, ulit ni Tala. Ang kanyang mga mata ay naningning ng bahagya sa pag-asa. Napatingin si Crisanto kay Anian at Silas na magkatabi. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila aalangan pa rin. Spaghetti. Bulong niya sa sarili. Paano ba gumawa ng spaghetti? Sa oras na yon, tila may isang anino ang gumalaw sa pintuan. Si Liwanag. Hindi niya namalayan na sinundan siya ni Liwanag pagkatapos niyang magmadali pabalik sa mansyon. Marahil ay nababahala sa kalagayan ng mga bata. Ang kanyang presensya ay tila isang himala. Inoong Reyes, kumusta na po ang mga bata? Tanong ni Liwanag. Ang kanyang boses ay malumanay. Ngunit may madinding pag-aalala. Tumingin si Crisanto kay Liwanag. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Hindi ko alam, Liwanag. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano maging isang ama. Lumapit si Liwanag. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Reyes. Hindi pa huli ang lahat. Tumingin siya sa mga bata nang umiti ng bahagya nang makita siya. At Liwanag, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Amihan ang unang pagkakataon na may kaunting pag-asa sa kanyang boses. Magluluto tayo ng spaghetti, sabi ni Liwanag. Ngumiti. At magpapagaling kay Tala. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang paglalakbay. Si Liwanag, na dapat ay umalis na, ay nanatili. Hindi siya hiniling ni Crisanto na manatili, ngunit ang mga bata ang humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagmamakaawa. At sa unahang pagkakataon, hindi binaliwala ni Crisanto ang kanilang mga pakiusap. Sa kanyang puso, alam niya na kailangan niya si Liwanag, hindi lamang para sa mga bata, kundi para na rin sa kanya. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, comment lang po. Ang proseso ng pagiging isang ama ay hindi madali para kay Crisanto. Sa kusina, siya ay isang disaster. Sinubukan niyang magluto ng spaghetti kasama si Liwanag, ngunit ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghahawak ng mga kontrata, ay klonsi sa paghawak ng sibuyas. Inoong Reyes, dahan lang po, sabi ni Liwanag. Pinipigilan ng tawa habang nakita niya ang malaking sibuyas na halos lumabas sa chopping board ni Crisanto. Kailangan po ng pasensya sa pagluluto, tulad ng pagiging magulang. Tumingin si Crisanto kay Liwanag. Ang kanyang mukha ay medyo nainis, ngunit may bahid ng pag-unawa. Hindi ko alam na ganito kahirap, bulong niya. Pero sa kabila ng kanyang pagiging awkward, hindi siya sumuko. Pinagtiyagaan niya ang paghiwa ng sibuyas, ang paggisa ng Si Liwanag ay nasa tabi niya, nagtuturo, nagpapaliwanag, at nagbibigay ng mga tip. Ang mga bata ay nakaupo sa counter, pinagmamasdan silang dalawa, ang kanilang mga mata ay malaki. Wow, Papa, ang bang mo, sabi ni Tala, na ngayon ay medyo bumubuti na ang lagay dahil sa tamang gamot na binili ni Liwanag. Naramdaman ni Crisanto ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa lahat ng kanyang mga tagumpay sa negosyo. Ang ngiti ni Tala. Ang amoy ng niluluto niya. Ito ay tunay. Ang unang spaghetti ni Crisanto ay hindi perfect. Medyo maalat at ang pasta ay medyo overcooked.
Ngunit ang mga bata ay kumain nito na tila ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. At iyon ang mahalaga. Sa unahang pagkakataon, sa matagal na panahon, ang dinding room ng mansyon ay puno ng tunay na tawanan at kwentuhan, hindi ng katahimikan at takot. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga pagsubok at mga munting tagumpay. Tinuruan ni Liwanag si Crisanto na makipaglaro sa mga bata. Si Crisanto, na dating abala sa mga golf cars o board meeting, ay ngayon ay nasa sahig, sinusubukan ang mga laro ng mga bata. Awkward. Napaka-awkward. Papa, hindi po ganyan. Kailangan po ang puppet ay nag-uusap, sabi ni Amihan, habang pinagmamasdan ng kanyang ama na walang emosyong pinagagalaw ang isang puppet. Ngumiti si Liwanag. Sige, Ginoong Reyes, subukan niyo pong magkwento. Isipin niyo po, ito ay isang mahalagang presentasyon, pero ang audience ninyo ay ang mga anak ninyo. Sa gabing iyon, sinubukan ni Crisanto na magbasa ng bedtime story kay Tala. Ang kanyang boses, na sanay sa pagbibigay ng utos, ay medyo matigas pa rin sa pagbabasa ng Little Prince. Ngunit sa paglipas ng mga pahina, habang tinitingnan niya ang mga mata ni Tala na dahang pumikit, naramdaman niya ang isang bagay. Ang init ng pagiging malapit sa kanyang anak. Ang kaunting ngiti sa labi ni Tala. Salamat po, Papa, bulong ni Tala bago siya tuluyang makatulog. Ang simpleng salita na yon ay tila nagpabago sa lahat. Si Silas, na dating tahimik at malungkot, ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang sketchpad. Isang araw, nakita ni Crisanto ang kanyang ginagawa. Isang larawan ng isang pamilya. Isang ama na nakaniti kasama ang kanyang 3 anak. At sa tabi ng ama, si Liwanag na may malambot ng ngiti. Ang kanyang puso ay kumirot sa isang kakaibang paraan. Nakita ni Silas ang isang pamilya na hindi pa niya nakita dati. Isang pamilya na ngayon ay unti-unting nabubuo. Para kay Amihan, ang pagbabago ay mas mabagal. Ang kanyang pagbabantay ay nanatili, tila may takot pa rin na ang lahat ay pansamantala lang. Ngunit isang hapon, habang naglalaro sila ng tag sa hardin, hinabol ni Liwanag si Amihan. Sa isang sandali, bumagsak si Amihan at tumawa ng malakas. Isang tunay, malakas, at hindi napipilitang tawa. Ang tunog na yon ay tumago sa puso ni Crisanto. Ang kanyang anak ay tumatawa. Sa unahang pagkakataon, naramdaman niya na may pag-asa. Si Liwanag ay hindi lamang isang katulong. Siya ay naging isang bahagi ng pamilya. Hindi niya nilapitan si Crisanto para makakuha ng pera o impluwensya. Ginawa niya ito para sa pag-ibig sa mga bata at nakita ni Crisanto iyon. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na tumagos sa bawat bitak ng kanilang bahay, nagpapagaling sa bawat sugat. Ang mga gabi ay naging oras para sa mga pag-uusap. Matapos matulo ang mga bata, si Crisanto at Liwanag ay mag-uusap sa hindi na lamang tungkol sa mga bata, kundi tungkol sa buhay. Tungkol sa mga pangarap ni Liwanag, sa kanyang trabaho bilang photographer, sa kanyang nakarang karanasan na nagpahirap sa kanya, ngunit nagbigay din sa kanya ng matinding empatya para sa iba. At tungkol sa mga pagkakamali ni Crisanto, sa kanyang pagnanais na bumawi. Sa bawat pag-uusap,
Sa bawat ngiti, sa bawat tingin, ang isang bagay na mas malalim ay nagsisimulang lumago. Ang paggalang, ang paghanga, at isang uri ng init na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Crisanto sa tuwing nasa tabi niya si Liwanag. Ang kanyang presensya ay naging mahalaga. Ang kanyang tawanan ay naging musika. Ang kanyang payo ay naging pundasyon ng kanyang bagong pagkatao. Napagtanto ni Crisanto na ang mansyon ay hindi lamang nagkaroon ng liwanag dahil sa pagpapaalis sa dilim ni Aling Melila. Ito ay nagkaroon ng liwanag dahil sa babaeng nagngangalang Liwanag. At sa mga sandaling iyon, sa loob ng kanyang puso, unti niyang naramdaman na ang paggalang na iyon ay unting nagiging isang bagay na mas matindi, mas malalim. Isang pag-ibig na nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ang mga bitak ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit ang liwanag na lumalabas mula dito ay mas maliwanag kaysa dati. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng bagong ritmo sa mansyon ni Crisanto Reyes. Ang dating tahimik at malungkot na bahay ay dahang napuno ng mga tunog na halos nakalimutan na ang kaluskos sa mga paang tumatakbo, ang malakas na halakhak ng mga bata, at ang masayang pa-uusap na umaalingaw mula sa mga dingding. Hindi na lamang ito isang tirahan, ito ay nagiging isang tahanan. Si Crisanto, na dating bihan ng kanyang opisina at mga responsibilidad sa negosyo, ay natuto ng mag-adyos. Ang kanyang mga umaga ay hindi na nagsisimula sa isang maingat na pagbabasa ng mga stock report, kundi sa paghahanda ng almusal, kasama si Liwanag at ang mga bata. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa mga mahalagang dokumento, ay ngayon ay mas madalas nang nagbabalat ng saging para sa mga bata o naghahalo ng pancake butter na may kakaibang saya sa bawat kilos. Papa, tingnan mo, ang galing ko na sa pagguhit. Sigaw ni Silas, isang umaga, hawak ang isang makulay na drawing ng isang pamilyang kumakain ng spaghetti na may isang nakangiting ama, 3 masayahang bata, at si Ate Liwanag sa tabi. Ang bawat detalye ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Crisanto, isang tunay at taos, pusong ngiti na ngayon ay madalas nang nakikita sa kanyang mukha. Ang galing mo, anak. Iyan ay ididikit natin sa ref para makita ng lahat. At sa bawat bagong artwork na idinidikit sa ref, lalong nagiging buhay ang bahay. Si Anmihan, ang dating mapagbantay na panganay, ay dahang nagbubukas. Pagaman, may bakas pa rin ng pag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ngayon ng tiwala at seguridad. Hindi na siya aatubiling magtanong kay Liwanag tungkol sa kanyang homework o magkwento kay Crisanto tungkol sa kanyang araw sa paaralan. Isang hapon, habang si Crisanto ay nagtuturo sa kanya ng simpleng laro ng chess, sinabi niya, "Papa, masaya po ako." Ang 3 salitang iyon ay mas mahalaga kay Crisanto kaysa sa anumang business deal na kanyang napagtagumpayan. Ang pinakamaliit na sitala ay tuluyang gumaling. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Siya ang pinakamalapit kay Liwanag na madalas niyang tawaging Ate Liwanag na may pinakamabilis na pagmamahal. Si Tala ay laging nakakapit sa laylayan ng damit ni Liwanag o sumasalangpak sa kandungan niya para makinig ng kwento. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Liwanag sa mansyon. Hindi man formal na nagtrabaho si Liwanag bilang isang guro o yaya, ang kanyang papel ay higit pa roon. Siya ang gumabay kay Crisanto sa masalimuot na landas ang pagiging magulang. Sa mga gabi, kapag tulog,
na ang mga bata uusap sila sa sala. Ang mga ilaw ay bahagyang nakabukas at ang init ng kape ay nagdaragdag ng ginhawa sa kanilang mga salita. Crisanto, mahalaga na makinig ka sa kanila kahit sa maliliit na bagay, sabi ni Liwanag isang gabi. Habang nagbabahagi siya ng karanasan kung paano niya napapansin ang mga detalye sa kanyang mga subject bilang photographer. Minsan ang hindi nasasabi ang pinakamahalaga. Crisanto, na ngayon ay mas sanay na sa kanyang pangalan, ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liwanag. Hindi lang dahil sa kanyang payo, kundi dahil sa liwanag na lumalabas mula sa kanya sa tuwing nagsasarita siya tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan niya. Salamat, Liwanag, sagot niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa nang wala ka. Sa bawat pag-uusap, ang kanilang ugnayan ay lumalalim. Hindi na lamang ito isang pagtuturo, ito ay isang palitan ng mga ideya, mga pangarap, at mga takot. Nagsimulang ibahagi ni Liwanag ang mga kwento mula sa kanyang nakaraan ng mga dahilan kung bakit siya naging ganito empathetic sa mga batang pinabayaan, ang kanyang mga karanasan na nagturo sa kanya ang halaga ng pamilya, kahit na hindi ito perpekto. At si Crisanto naman ay nagsimulang magbukas tungkol sa kanyang mga pagkakamali, ang bigat ng pagiging magulang, at ang kanyang pagnanais na maging isang mas mabuting tao. Ang kanilang mga kamay ay minsan nang hindi sinasadyang nagtataman habang kinukuha ang remote control o nag-aabot ng tasa ng kape. Ang mga tinginan ay nagiging mas matagal, mas makahulugan, at puno ng hindi nasasabing damdamin. Sa tuwing naglalakad sila sa hagdan o nakaupo sa tabi ng isa't isa habang pinapanood ang mga bata na naglalaro, may isang hindi nakikitang kuryente na dumadaloy sa pagitan nila na nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Isang araw, dinala ni Crisanto ang mga bata at si Liwanag sa isang fiesta ng balanas sa kalapit na lugar. Ito ang unahang pagkakataon na siya ay sumama sa isang ganoong uri ng pagdiriwang ng hindi bilang isang opisyal o benefactor. Ang ingay ng mga tawanan, ang musika ng banda, ang amoy ng inihaw na street food, at ang makulay na palamuti ay nagbigay ng bagong buhay sa kanilang lahat. Si Crisanto, na dating abala sa pagpapanatili ng kanyang image, ay ngayon ay walang pakialam na bumibili ng cotton candy para sa mga bata at nagpapahawak ng lobo. Napanood niya si Liwanag na masiglang naglalakad kasama si Tala, na ang mga mata ay naningning sa tuwa habang nakikita ang mga iba't ibang laro. Narinig niya ang tawanan nina Anmihan at Silas habang sinisikap nilang manalo sa ring toss. At Liwanag, gusto ko pa ng sorbetes, sigaw ni Tala, at agad na hinila ang kamay ni Liwanag patungo sa sorbetes vendor. Tinawag ni Crisanto si Liwanag at ang mga bata, halika na, kumain muna tayo lang tanghalian. Habang nakaupo sila sa isang maliit na kainan, kumakain ng pansit at lumpia, naramdaman ni Crisanto ang isang bagay na kakaiba. Ang init sa kanyang puso ay lumaganap, hindi lang dahil sa anghang ng pagkain. Tinitigan niya si Liwanag, nang ngumiti sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay tila nagiging mas malinaw. Hindi lamang siya naghahanap ng isang ina para sa kanyang mga anak o isang katuwang sa pagpapalaki sa kanila. Siya ay nagmamahal. Ang mga bata ay unti nang tinatanggap si Liwanag bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Hindi na lamang siya isang bisita, siya ang natiliwanag, ang kanilang kasama sa paglalaro, ang kanilang tagapakinig sa mga kwento, at ang kanilang sandalan kapag may problema. Si Anmihan, na dating mahiyain, ay nagsimulang magbahagi ng kanyang mga pangarap kay Liwanag.
Silas, ang artist, ay laging may bagong drawing na may kasamang liwanag sa gitna ng kanilang pamilya. At si Tala ay laging natutulo sa kandungan ni liwanag. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit. Isang gabi, habang naglalakad sila ni liwanag sa hardin, matapos matulog ang mga bata, uminto si Crisanto. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga ilaw mula sa mansyon ay lumilikha ng malambot na anino sa kanilang paligid. Liwanag, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Noong una kitang nakita, isa kang estranghero na aalala sa aking mga anak. Hindi ko akalain na babaguhin mo ang buong mundo namin. Tumingin si liwanag sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Dahil sa iyo, nakita ko ang mga bagay na matagal ko nang hindi napapansin. Dahil sa iyo, natuto akong maging ama. At dahil sa iyo, umina siya ng malalim at ang kanyang mga salita ay lumabas na puno ng sinseridad. Dahil sa iyo, natuklasan ko ulit kung paano magmahal. Mahal kita, liwanag. Ang kanyang pagtatapat ay tila isang malambot na simoy ng hangin sa gabi. Ngunit ito ay may kapangyarihan na nagpatigil sa oras. Tinitigan ni liwanag si Crisanto, ang kanyang kuso ay pumipintig ng mabilis. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagbabago sa kanyang pagkatao, at ang pagmamahal na lumalabas mula sa bawat salita. Hindi na ito ang Crisanto na kanyang nakilala noong una, ang walang pakialam at abalang negosyante. Ito ay isang Crisanto na puno ng pagmamahal, isang ama, at isang lalaki na handang bumuo ng isang tunay na pamilya. Ang mga bitak ay naroon pa rin. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi basta mawawala. Ngunit ang liwanag na lumabas mula sa mga bitak na yon ay hindi lamang nagpagaling sa mga sugat. Ito ay nagbigay ng kulay sa kanilang buhay, isang bagong ritmo ng pag-ibig at pag-asa at isang pamilyang natagpuan na binuo sa pundasyon ng pagmamahal at pag-unawa. Ang mansyon na ito ay hindi na isang malamig na palasyo, ito ay isang tahanan na puno ng init ng pag-ibig at ang pangako ng isang bagong simula. Ang mga bitak ay naroon pa rin. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi basta mawawala. Ngunit ang liwanag na lumabas mula sa mga bitak na yon ay hindi lamang nagpagaling sa mga sugat. Ito ay nagbigay ng kulay sa kanilang buhay, isang bagong ritmo ng pag-ibig at pag-asa, at isang pamilyang natagpuan na binuo sa pundasyon ng pagmamahal at pag-unawa. Ang mansyon na ito ay hindi na isang malamig na palasyo. Ito ay isang tahanan na puno ng init ng pag-ibig at ang pangako ng isang bagong simula. Kabanata 7, Bukang liwayway matapos ang bagyo. Ang mga salita ni Crisanto ay nanatiling nakabitin sa hangin ng hardin, na tila mga bituin na buwagsak mula sa langit at sumabog sa puso ni liwanag. Mahal kita, liwanag. Ang tinig niya, na dating puno ng awtoridad at pagkaabala, ay ngayon ay marupok, ngunit buo sa katapatan. Tinitigan siya ni liwanag, ang kanyang sariling puso ay bumubulong ng mga alaala ng bawat sandaling nagdaan, ang unang pagkikita sa dilin, ang takot sa mga mata ng mga bata, ang walang kusong mukha ni Aling Melita, ang paglaban ni Amihan, ang sining ni Silas, ang kahinaan ni Tala. Bawat detalye, bawat sakit, bawat tagumpay ay nagpatunay sa pagbabagong nakita niya. Hindi na ito ang Crisanto Reyes na kanyang unang nakilala, ang malamig na bilyonaryo na nababalutan ng kapangyarihan at pagkaabala. Ito ay si Crisanto, ang ama na natutong magbalat ng siging, magbasa ng kwento, maglaro ng chess,
Ito ay ang Crisanto na nagbago, hindi dahil sa paninilit, kundi dahil sa ibig na nagmula sa pinakamalalim na hukay ng pagsisisi. Ang mga mata niya, na dati nakakakita lamang ng mga numero at transaksyon, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may asa at pagmamahal. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Dahan. Umiti si Liwanag, isang ngiti na pinaghalong luha at kagalakan. Crisanto, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Alam mo ba, noong una kitang nakita, akala ko, ikaw ang kontrabida sa kwento ng mga bata. Isang mahinang tawa ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Pero nakita ko kung paano ka nagbago. Nakita ko ang puso mo. Nakita ko kung gaano mo kamahal ang mga anak mo. Humakbang siya palapit at ang kanyang kamay ay dahang hinawakan ang pisngi ni Crisanto. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa balat ang lalaki, na tila nagpapatunay na hindi ito isang panaginip. Ako din, Crisanto. Mahal din kita. Ang mga salitang iyon ay tila susi na nagbukas ng isang malaking pintuan sa puso ni Crisanto. Ang ngiti niya ay lumawak at ang kanyang mga mata ay naging bahagyang masa. Walang salitang binitawan. Sa halip, yumakap siya kay Liwanag. Isang mahigpit ngunit malabing na yakap na nagsasabi ng libong pangako. Ang yakap na iyon ay hindi lamang yakap ng pag-ibig. Ito ay yakap ng pasasalamat, ng kapayapaan, at ng pangako ng isang bagong simula. Kinabukasan, at sa mga susunod na araw, ang pagtatapat ni Crisanto ay hindi lamang nanatili sa salita. Ito ay isinalin niya sa bawat kilos at desisyon. Isang umaga, habang aalmusal sila, sinabi niya sa mga bata, na kasama si Liwanag sa mesa, Anak, simulang ngayon, si Ate Liwanag ay hindi na lamang isang bisita. Siya ay magiging bahagi ng ating pamilya. Tumingin siya kay Liwanag, at ang mga ngiti nila ay nagtagpo. Si Anihan sa una ay nagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay unting napuno ng pag-asa. Si Silas, na laging may sketchpad sa kamay, ay agad na nagsimulang gumuhit sa kanyang isip. At si Tala, na pinakamabilis makaramdam ng pagmamahal, ay agad na lumapit kay Liwanag at yumakap. Talaga po, Ate Liwanag. Hindi na po kayo aalis. Niyakap ni Liwanag si Tala at hinalikan sa ulo. Hindi na, Tala. Dito na ako. Bago pa man ang mga salitang iyon, mayroon nang ipinaghanda si Crisanto. Nagtakda siya ng mas malansing schedule sa trabaho na nagbibigay daan sa kanya na mas marami pang oras sa tahanan. Nag-enroll din siya ng mga bata sa mga extra-curricular activities na gusto nila, si Amihan sa dance class, si Sila sa art workshop, at si Tala sa storytelling clown. Ngunit higit sa lahat, ipinangako niya kay Liwanag at sa mga bata na ang kanilang tahanan ay magiging isang lugar ng pag-ibig, pag-unawa, at kapayapaan. Ang mansion ni Crisanto Reyes ay unting nagbagong anyo. Hindi na ito isang malaki at malamig na istruktura na nakatago sa likod ng matataas na pader. Sa halip, ito ay naging isang buhay na tahanan na puno ng tunog ng pagtawa ng mga bata, ang amoy ng niluluto ni Liwanag sa kusina at ang init ng pagmamahal na ngayon ay bumabalot sa bawat sulok. Ang malaking hardin na dati tahimik ay ngayon ay may mga palaruan at ang mga puno ay tila mas masaya na sa ilalim ng mga araw na puno ng paglalaro. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa kusina, hindi sa malaking dininghon na dati puno ng katahimikan,
kundi sa isang mas maliit at mas mainit na espasyo. Ang hangin ay puno ng pagmamahal. Si Liwanag ang nagluto ng sinigang na baboy, ang paborito ng mga bata, at ang masarap na amoy ay lumukob sa buong silid. At Liwanag, ang sarap po nito, sabi ni Tala, habang may sabaw sa kanyang bibig, na nagpapatawa kay Liwanag at Crisanto. Mabuti naman kung ganoon, Tala, sagot ni Liwanag, habang pinupunasan ang bibig ng bata. Nang matapos silang kumain, si Tala, na laging malambing, ay lumipat sa tabi ni Liwanag at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Ang maliit na kamay ng bata ay tila nagbigay ng kuryente sa puso ni Liwanag. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit puno ng pagmamahal at pagtanggap. Lumapit si Silas sa ref at proud na idinikit ang isang bagong drawing. Ito ay isang larawan ng kanilang pamilya, ngunit ngayon, kasama na si Liwanag sa gitna na may malaking ngiti. Si Crisanto ay nasa tabi niya, at ang tatlong bata ay nakangiti na tila nagkukwento ng kanilang sariling mga adventures. Pinagbasta ni Amihan ang larawan, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang pamilya kay Crisanto, kay Liwanag, at sa kanyang mga kapatid. Ang dating lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan at kadalakan. Isang ngiti ang lumabas mula sa kanyang mga labi, isang ngiti na nagsasabi na sa wakas natagpuan na nila ang kanilang lugar. Si Crisanto, na nakaupo sa tabi ni Liwanag, ay hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Tumingin siya sa kanya, at sa mga mata niya ay nakita ni Liwanag hindi lamang ang pagmamahal, kundi ang isang pangako ng habang buhay na pagsasama. Ang mansyon na ito, na dating isang malamig na palasyo, ay ngayon ay isang tahanan. Ang mga dingding nito ay ngayon ay saksi sa mga tawanan, sa mga kwento, sa mga yakap, at sa pagmamahal. Ito ay isang tahanan na binuo hindi sa ginto o pilak, kundi sa pag-unawa, pagmamalasakit, at pag-ibig. Ang paglalakbay ni Liwanag ay nagpatuloy, hindi bilang isang iisa na photographer na naghahanap ng mga salamin ng buhay, kundi bilang isang bahagi ng isang pamilya. Ang kanyang kamera ay ngayon ay mas madalas na kinukuha ang mga intimate na sandali ng kanyang bagong pamilya. Ang pagtawa ni Crisanto habang naglalaro kasama ang mga bata, ang pagyakap nina Amihan at Silas, ang ngiti ni Tala habang natutulog sa kanyang kandungan. Bawat litrato ay isang patunay ng kapangyarihan ng pag-ibig upang magpagaling at magbigay buhay. Si Crisanto, sa kanyang bahagi, ay patuloy na nagpatakbo ng kanyang negosyo, ngunit ang kanyang mga prioridad ay malinaw. Ang kanyang mga umaga at gabi ay nakalaan sa kanyang pamilya. Ang mga business trip ay mas maikli, at ang mga tawag sa telepono ay mas madalas na ginagamit upang kumustahin ang kanyang mga anak at ang kanyang minamahal na si Liwanag. Ang nasangtalit ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, kundi isang kwento ng pagpapagaling ng isang pamilya, ng paghahanap ng sarili, at ng pagtuklas na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, mayroong liwanag na laging naghihintay na lumabas. Ang mga bitak ay naging mga lagusan para sa liwanag, at sa huli, ang liwanag na yon ay nagdala ng isang bagong bukang, liwayway, puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang pangako ng isang maligayang kinabukasan.